sobrang sakit talaga, Miss Tony, kasi actually po, Miss Tony, meron po akong tampo kay God. Kaya, nung first time ko po kayo makita, noon po ako ready na, sige na nga, open ko na yung heart ko kay God. Kasi nakita tayo sa church. Yes. Opo, that's the first time ulit na I went to church. Pero hanggang ngayon po, kahit ino-open ko yung heart ko kay God, may mga questions pa rin ako na parang bakit ganun? Parang kailangan nila mawala para mag-bloom ako, mag-grow ako. Like, paano naman yung mga kapatid ko? Paano ako? Pero nung Ilang last taon day, ka nung namatay yung parents mo, back to back? 19 po ako, Miss Tony. Yun. So, nung last day po, parang nandun kasi yung best friend ni Mommy na priest. Tapos sabi ko, Father, why did God allow this? Bakit naman pati si Mommy? Sabi ko, bakit? Bakit? As in, galit na galit po talaga ako, Miss Tony. Hindi ba ang selfish na ang saya-saya ko ngayon, pero wala sila. Minsan, ang hirap din talagang intindihin ang mundo. Yeah. Anong ginawa ko? Yeah. 'Di ba? Grabe. So, right now, sinabi mo na masaya ka. Yes. Bakit ka masaya ngayon? Masaya ako kasi okay na kami ng family ko. And sobrang masaya pero umiiyak. Tears of joy yun. Ano Pag po happy. kasi, Miss Tony, parang lumayo talaga ako. Parang naging walang hiya, walang kwenta talaga ako sa family ko. Pero ngayon po, love na love ko po yung family ko. Dati po kasi lagi ako naghahanap ng love sa mga tao. Pero na-realize ko, ako yung puno ng love. So why not just give it to myself and my family? So, lahat po ng decision na ginagawa ko, lagi kong iniisip yung family ko na parang I feel din kasi na I wasted so much time na lumayo ako sa kanila. Pero sa kanila lang din pala ako magiging okay. So, kung dati hinahanap mo love, in your life right now, ano ang hinahanap mo? Hinahanap ko ngayon is acceptance talaga sa nangyari po talaga sa parents ko. Kasi kahit na nangyari na siya 2 years ago, hindi ko pa rin siya matanggap. Pero I'm slowly getting there. Sabi nga nila, di ba, kapag nangyari yung or something that's very traumatizing, di mo makakalimutan yung pain. You'll just learn how to live with it. And siguro ganun ako ngayon na I'm learning to live with the pain, pero this time in a way na makakagrow ako.